Bago naging isa sa pinakamakapangyarihang leader sa mundo si Vladimir Putin, halos hindi siya kilala ng karamihan sa mga Russian. Hindi siya nagsimula bilang sikat na politiko. Wala rin siyang mahabang karanasan sa pangangampanya o pamumuno sa isang malaking political party. Ang unang malaking bahagi ng kanyang buhay ay ginugol niya sa intelligence service ng Soviet Union. At para maintindihan kung paano siya mabilis na nakarating sa pinakamataas na posisyon ng Russia, kailangang bumalik sa panahong ibang-iba pa ang bansang ito. Ipinanganak si Vladimir Putin sa Leningrad, ang lungsod na tinatawag ngayong St. Petersburg. Nag-aral siya ng law sa Leningrad State University at nagtapos noong 1975. Pagkatapos nito, pumasok siya sa KGB. Ang KGB ang pangunahing intelligence at security agency ng Soviet Union. Trabaho nitong mangalap ng secret information, bantayan ang mga itinuturing na banta sa Soviet government at magsagawa ng intelligence operations sa loob at labas ng bansa. Hindi aksidenteng napunta si Putin sa trabahong ito. Bata pa lamang siya, interesado na siya sa intelligence work. Sa mga sumunod na taon, nagsanay siya bilang intelligence officer bago ipinadala sa East Germany noong 1980s. Noon, hati pa sa dalawang bansa ang Germany. Ang West Germany ay kakampi ng United States at Western Europe, habang ang East Germany ay nasa ilalim ng communist system at malapit na kakampi ng Soviet Union. Dito inilagay si Putin sa lungsod ng Dresden sa East. Hindi siya kabilang sa pinakasikat o pinakamataas na opisyal ng KGB. Pero ang panahong ginugol niya sa East Germany ay mahalaga dahil nakita niya ng malapitan kung paano gumagana ang intelligence operations sa gitna ng Cold War. Kabilang sa trabaho ng mga Soviet intelligence officer ang paghahanap ng impormasyon, pagbuo ng mga kontak at pagbabantay sa mga gawain ng mga bansang nasa kabilang panig ng Cold War. Ngunit habang nagtatrabaho si Putin sa Dresden, mabilis nang nagbabago ang Europe. Humihina ang mga communist government sa Eastern Europe at lumalakas ang mga protestang humihingi ng pagbabago. Noong 1989, bumagsak ang Berlin Wall. Isa itong malaking simbolo na papalapit na sa katapusan ang paghahati ng Europe noong Cold War. Makalipas lamang ang ilang taon, mismong Soviet Union ang bumagsak. Noong 1991, tuluyang nagwakas ang USSR at naging hiwalay na mga bansa ang mga dating republic nito. Para sa milyon-milyong Russian, hindi simpleng pagbabago ng pangalan ng bansa ang nangyari. Nawala ang political at economic system na matagal nilang nakasanayan. Mabilis ding humina ang dating kapangyarihan ng Moscow sa mundo. Umuwi si Putin sa Leningrad bago tuluyang bumagsak ang Soviet Union. Iniwan niya ang aktibong serbisyo sa KGB at pumasok sa local government. Naging malapit siyang aide ni Anatoly Sobchak, isang law professor na naging mayor ng St. Petersburg. Malaking pagbabago ito sa karir ni Putin. Mula sa mundo ng intelligence, napunta siya sa politics at government administration. Kasabay nito, dumaraan ang Russia sa napakahirap na transition. Sinusubukan nitong lumipat mula sa communist economy patungo sa mas market-based na sistema. Maraming government-owned businesses ang isinapribado, nagbago ang sistema ng presyo at negosyo at nagkaroon ng malaking kaguluhan sa economy. Para sa maraming ordinaryong Russian, hindi agad nagdala ng magandang buhay ang pagbabago. Bumagsak ang halaga ng kanilang savings, maraming trabaho ang nawala, tumaas ang kahirapan at lumawak ang pagitan ng mayaman at mahirap. Maging ang life expectancy ng bansa ay bumagsak ng malaki noong unang bahagi ng 1990s. Samantala, may maliit na grupo ng negosyanteng yumaman ng husto habang binibenta o inililipat sa private ownership ang dating pag-aari ng estado. Sila ang ilan sa mga taong kalaunang nakilala bilang mga oligarch, napakayamang businessmen na nagkaroon din ng malaking impluwensya sa politics at media. Para sa maraming Russian, ang 1990s ay hindi lamang panahon ng bagong kalayaan. Panahon din ito ng uncertainty, corruption, crime at pagkawala ng dating stability. At habang nangyayari ang lahat ng ito, unti-unting lumalawak ang karanasan at koneksyon ni Putin sa loob ng government. Noong 1996, natalo si Sobchak sa eleksyon sa St. Petersburg. Pagkatapos nito, lumipat si Putin sa Moscow. Dito nagsimula ang isang napakabilis na pag-angat ng kanyang karir. Nakakuha siya ng posisyon sa presidential administration ni Boris Yeltsin, ang unang president ng post-Soviet Russia. Sa Kremlin, hindi agad naging malaking public figure si Putin. Karamihan sa mga Russian ay hindi pa rin siya kilala. Pero sa loob ng government, sunod-sunod ang mas mahahalagang posisyong ibinigay sa kanya. Unti-unti siyang napalapit sa sentro ng kapangyarihan. Noong 1998, hinirang siyang direktor ng FSB. Ang FSB ang pangunahing domestic security agency ng Russia at isa sa mga pangunahing successor ng dating KGB.
Sa loob lamang ng ilang taon, ang dating intelligence officer na nagtatrabaho sa St. Petersburg ay nakarating sa pamumuno ng isa sa pinakamakapangyarihang security agencies ng bansa. Sakto rin ang pag-angat ni Putin sa panahon na muling humaharap ang Russia sa malaking problema. Noong 1998, tinamaan ang bansa ng matinding financial crisis. Humina ang tiwala ng investors, bumaba ang presyo ng oil at iba pang commodities na mahalaga sa kita ng Russia at nahirapan ang government na bayaran ang mga utang nito. Noong August 1998, nag-default ang Russia sa bahagi ng domestic debt nito at bumagsak ng malaki ang halaga ng ruble. Tumaas ang presyo ng maraming bilihin at muling nabawasan ang halaga ng pera at savings ng ordinaryong mamamayan. Para sa maraming Russian na ilang taon nang nahihirapan mula nang bumagsak ang Soviet Union, isa na naman itong malaking dagok. At habang lumalala ang pagod ng publiko sa kaguluhan ng 1990s, humihina rin ang administrasyon ni Boris Yeltsin. Matanda na si Yeltsin, may problema sa kalusugan at patuloy na bumababa ang tiwala sa kanyang government. Kailangan niyang humanap ng taong maaring magpatuloy sa pamumuno pagkatapos niya. Maraming mas kilalang pangalan noon kaysa kay Vladimir Putin. Pero sa loob ng Kremlin, mabilis na lumalakas ang posisyon ng dating KGB officer. Sa loob ng wala pang isang dekada matapos mawala ang Soviet Union, nakalipat si Putin mula sa local government ng St. Petersburg papunta sa pinakamataas na bahagi ng security at political system ng Russia. Hindi pa siya president, hindi pa rin siya kilala ng karamihan sa bansa. Ngunit pagsapit ng 1999, malapit nang mangyari ang serye ng mga pangyayari na magbabago hindi lamang sa kanyang buhay, kundi pati sa direksyon ng Russia. Pagsapit ng 1999, handa na si Boris Yeltsin na humanap ng taong maaaring pumalit sa kanya. Maraming problema ang kanyang government, mahina ang economy at mababa ang tiwala ng publiko. Sa gitna nito, isang pangalan ang biglang lumitaw mula sa loob mismo ng Kremlin. Noong August 9, 1999, hinirang ni Yeltsin si Vladimir Putin bilang acting prime minister ng Russia. Para sa karamihan ng mga Russian, halos estranghero pa rin si Putin. Kilala siya sa loob ng government at security services. Pero hindi siya isang sikat na politiko na matagal nang nakikita sa telebisyon o nangangampanya sa buong bansa. Kaya malaking tanong noon kung paano magiging presidential candidate ang isang taong hindi pa gaanong kilala ng publiko. Ngunit ilang linggo lamang matapos siyang maging prime minister, biglang nagbago ang sitwasyon ng Russia. Noong Setyembre 1999, sunod-sunod na malalakas na pagsabog ang tumama sa mga residential building sa Russia. Isa sa mga unang malalaking pag-atake ay nangyari sa Buynaksk, isang lungsod sa Dagestan sa timog ng Russia. Sumunod ang dalawang pagsabog sa Moscow. Isa sa mga apartment building ay halos tuluyang nawasak habang natutulog ang mga residente. Pagkatapos nito, isa pang pagsabog ang nangyari sa Volgodonsk sa southern Russia. Sa kabuuan, halos 300 tao ang namatay sa serye ng mga pag-atake. Biglang nakaramdam ng matinding takot ang buong bansa. Hindi battlefield ang tinamaan. Mga ordinaryong bahay ang pinasabog, kaya maraming Russian ang natakot na maaring mangyari rin yun sa sarili nilang apartment o neighborhood. Sinisi ng Russian authorities ang mga militanteng konektado sa North Caucasus at Chechnya. Ang Chechnya ay isang maliit na rehiyon sa southern Russia na matagal nang nakikipaglaban para sa mas malaking kalayaan mula sa Moscow. Ilang linggo bago ang apartment bombings, pumasok din sa kalapit na Dagestan ang mga armed fighters mula sa Chechnya na pinamunuan ni Shamil Basayev at Ibn al-Khattab. Kaya nang mangyari ang mga pagsabog, mabilis itong naiuugnay ng government sa lumalalang security problem sa rehiyon. Ngunit may isang pangyayari na hanggang ngayon na natiling kontrobersyal sa buong kwento. Noong September 22, 1999, may mga residente sa lungsod ng Ryazan na nakakita ng mga kahina-hinalang tao na nagdadala ng malalaking sako papunta sa basement ng kanilang apartment building. Tinawag ang pulis at natagpuan ang mga sako kasama ang isang device na mukhang maaring gamitin sa pagsabog. Sa una, sinabi ng local authorities na napigilan nila ang isa pang posibleng attack. Ngunit kinabukasan sinabi ng FSB na isa lamang itong security exercise at ang laman ng mga sako ay hindi tunay na bomba. Lumabas din na ang mga taong sangkot ay mga tauhan ng FSB. Dahil dito, nagkaroon ng mga tanong at akusasyon tungkol sa Ryazan incident at maging sa ibang apartment bombings. May mga critics at researchers na nagduda sa official explanation habang patuloy namang itinanggi ng Russian government na may kinalaman ng FSB sa mga tunay na pagsabog. Walang malinaw na ebidensyang nagpatunay na ang Russian government ang nagplano ng apartment bombings, kaya nananatiling kontrobersyal ang usaping ito. Ang malinaw ay napakalaki ng naging epekto ng mga pag-atake sa Russia.
Kasabay ng takot sa terrorism, lumakas ang panawagan para sa mas matinding military response sa Chechnya. Dito nagsimulang makilala ng publiko ang estilo ni Putin. Ipinakita niya ang sarili bilang leader na handang gumamit ng puwersa upang ibalik ang kontrol at security ng bansa. Noong autumn ng 1999, nagsimula ang malawakang military operation ng Russia sa Chechnya. Ito ang naging simula ng Second Chechen War. Gumamit ang Russian military ng airstrikes, artillery at ground forces upang labanan ang separatist at Islamist fighters. Malaking bahagi ng Chechnya, kabilang ang kabisera nitong Grozny, ang nakaranas ng matinding labanan at pagkawasak. Maraming civilians ang namatay o napilitang lumikas. Ngunit sa loob ng Russia, tumaas ng mabilis ang popularity ni Putin. Para sa maraming mamamayan na pagod na sa instability ng 1990s, ang kanyang matigas na approach ay mukhang kabaligtaran ng mahina at magulong government na kanilang nakasanayan. Habang tumataas ang suporta kay Putin, papalapit naman sa pagtatapos ang panahon ni Yeltsin. Noong December 31, 1999, nagulat ang Russia nang biglang magbitiw si Boris Yeltsin bilang president. Ayon sa Russian Constitution, si Prime Minister Vladimir Putin ang naging acting president. Sa loob lamang ng ilang buwan, ang dating halos hindi kilalang security official ay nasa pinakamataas ng posisyon sa bansa. Ngunit kailangan pa rin niyang manalo sa eleksyon upang manatili roon. Noong March 26, 2000, idinaos ang presidential election. Nanalo si Putin sa unang round na may mahigit 52% ng boto. Sa edad na 47, naging elected president siya ng Russia. Malaking bahagi ng kanyang mabilis na pagtaas sa popularity ay konektado sa kanyang matigas na response sa Chechnya at sa pangako niyang ibabalik ang order matapos ang magulong panahon ng 1990s. Ngunit ilang buwan pa lamang siyang president nang dumating ang unang malaking test sa kanyang leadership. Noong August 12, 2000, nagsasagawa ang Russian Navy ng malaking military exercise sa Barents Sea, isang malamig na bahagi ng Arctic Ocean sa hilaga ng Russia. Kasama rito ang Kursk, isa sa pinakamalaki at pinakamodernong nuclear-powered submarines ng Russia noong panahong iyon. Habang naghahanda ang Kursk na magpakawala ng training torpedoes, nagkaroon ng pagsabog sa loob ng submarine. Makalipas ang halos 2 minuto, isang mas malakas na pagsabog ang sumunod. Lumubog ang Kursk at bumagsak sa seabed. May 118 crew members sa loob. Hindi agad naging malinaw sa publiko kung gaano kalala ang sitwasyon. Nahuli ang rescue operation at ilang beses na nabigo ang Russian Navy na makapasok sa submarine. Nag-alok ng tulong ang ibang bansa, kabilang ang Britain at Norway. Ngunit sa simula ay hindi agad tinanggap ng Russia ang foreign assistance. Isa sa mga dahilan ay sensitibo ang military technology na nasa loob ng submarine at matagal nang maingat ang Russian military sa pagbibigay ng access sa mga bansang NATO. Habang lumilipas ang oras, lalong lumiit ang posibilidad na may mailigtas. Nang tuluyang payagang tumulong ang Norwegian divers at mabuksan ang bahagi ng Kursk, wala nang natagpo ang buhay. Kalaunan na pag-alaman na may ilang sailors na nakaligtas muna sa unang mga pagsabog at nakapunta sa likod na bahagi ng submarine. Ngunit wala silang ligtas na paraan upang makatakas habang nasa ilalim ng dagat. Lahat ng 118 crew members ay namatay. Hindi lamang ang aksidente ang naging problema ni Putin. Malaki rin ang naging galit dahil sa mabagal at magulong response ng government. Nasa bakasyon si Putin nang mangyari ang disaster at ilang araw bago siya bumalik sa Moscow. Binatikos din ng Russian authorities dahil sa kulang at pabago-bagong impormasyon na ibinibigay sa publiko. Para sa mga pamilya ng crew, mas masakit ang pakiramdam na hindi nila agad nalalaman kung ano talaga ang nangyayari. Nang makipagkita si Putin sa mga pamilya ng mga namatay, sinalubong siya ng galit at matitinding tanong. Para sa isang bagong president na nangangakong ibabalik ang lakas at maayos na pamamahala ng Rusya, malaking kahihiyan ng Kursk disaster. Ipinakita nito na kahit gustong ipakita ng Kremlin na muling lumalakas ang bansa, marami pa ring problema ang Russian military matapos ang ilang taon ng kakulangan sa pera, maintenance at modernization. Ngunit hindi lamang mga problema sa loob ng Russia ang kailangang harapin ni Putin. Habang sinusubukan niyang palakasin muli ang bansa, nagbabago rin ang security map ng Europe. Ang NATO ay isang military alliance na binuo noong Cold War ng United States, Canada at mga bansang Western European. Noong panahon ng Soviet Union, pangunahing kalaban ng NATO ang Warsaw Pact na pinamumunuan ng Moscow. Nang bumagsak ang Soviet Union, hindi nawala ang NATO. Sa halip nagsimulang humiling ng membership ang ilang dating communist countries sa Eastern Europe. May simple silang dahilan.
Marami sa mga bansang ito ang ilang dekadang nasa ilalim ng malakas na impluwensya ng Moscow at ayaw nilang bumalik sa ganoong sitwasyon. Para sa Poland, Hungary, Czech Republic at iba pang bansa sa rehiyon, ang NATO membership ay paraan para magkaroon ng security guarantee mula sa United States at Western Europe. Para naman sa Russia, ibang-iba ang tingin dito. Nakikita ng maraming Russian officials ang paglapit ng NATO sa silangan bilang pagkawala ng dating buffer zone ng Moscow at paglapit ng isang Western military alliance sa kanilang rehiyon. Noong March 1999, opisyal na sumali sa NATO ang Poland, Hungary at Czech Republic. Nangyari ito bago naging president si Putin, pero minana niya ang problema. Hindi kayang pigilan ng Russia ang unang malaking post-Cold War expansion ng NATO dahil mas mahina ang economy at military nito kumpara noong panahon ng Soviet Union. Kasabay nito, sinusubukan pa rin ng Moscow at Western governments na makipagtulungan sa isa't isa. Sa unang mga taon ni Putin, hindi pa permanente ang pagiging magkalaban ng Russia at NATO. Nakikipag-usap si Putin sa mga Western leaders at ipinapakita niyang posible pa ang partnership sa ilang issue. Ngunit sa ilalim ng pakikipagtulungang iyon, may lumalaking problema. Habang mas maraming dating Soviet allies ang gustong sumali sa NATO, mas lumalakas sa Moscow ang pakiramdam na patuloy na nababawasan ang impluwensya at security space ng Russia. Ang tensyong ito ay hindi agad hahantong sa direktang labanan. Ngunit magiging isa ito sa pinakamahalagang usaping huhubog sa pag-iisip ni Putin tungkol sa West, sa dating Soviet territories at sa lugar na sa kalaunan ay magiging sentro ng pinakamalaking conflict sa Europe sa loob ng maraming dekada, Ukraine. Noong March 29, 2004, 7 pang bansa ang sumali sa NATO: Bulgaria, Romania, Slovakia, Slovenia, Estonia, Latvia at Lithuania. Mas sensitibo para sa Moscow ang pagsali ng Estonia, Latvia at Lithuania dahil ang tatlong bansang ito ay dating bahagi mismo ng Soviet Union. Sa pananaw ng Russia, mas lumapit ngayon ang NATO sa mga hangganan nito. Para naman sa mga bagong miyembro, ang pagsali sa NATO ay paraan upang magkaroon ng mas matibay na security guarantee matapos ang maraming taon sa ilalim ng Soviet influence. Habang nagbabago ang security map ng Europe, may isa pang bansang naging napakahalaga sa relasyon ng Russia at West, Ukraine. Malaki ang Ukraine, nasa pagitan ito ng Russia at Central Europe at matagal na itong may malalim na economic, cultural at historical ties sa Moscow. Pero pagkatapos maging independent noong 1991, hati rin ang pananaw ng mga Ukrainian kung gaano kalapit dapat ang bansa sa Russia at kung gaano naman ito dapat lumapit sa European Union at NATO. Lalong lumitaw ang paghahating ito noong presidential election ng 2004. Ang dalawang pangunahing kandidato ay sina Viktor Yanukovych at Viktor Yushchenko. Si Yanukovych ay may pinakamalakas na suporta sa Eastern at Southern Ukraine at mas pabor sa malapit na relasyon sa Russia. Si Yushchenko naman ay mas malakas sa Western at Central Ukraine at nagtutulak ng mas malapit na relasyon sa Europe. Mahalaga kay Putin ang resulta dahil ayaw ng Moscow na tuluyang lumayo sa impluwensya nito ang Ukraine. Bago ang eleksyon, hayagang sinuportahan ni Putin si Yanukovych at ilang beses siyang bumisita sa Ukraine. Samantala, lalong naging magulo ang campaign nang malubhang magkasakit si Yushchenko. Kalaunan, natukoy ng mga doktor na nalason siya ng mataas na level ng dioxin. Nabuhay siya ngunit nagkaroon ng matinding pagbabago sa kanyang muka. Hindi napatunayan kung sino ang nasa likod ng poisoning, kaya hindi ito maaring direktang iugnay sa Kremlin bilang isang confirmed fact. Pagsapit ng November 21, isinagawa ang runoff election dahil walang kandidato ang nakakuha ng majority sa unang botohan. Inanunsyo ng election authorities na nanalo si Yanukovych, ngunit nakakita ang international observers ng seryosong problema sa proseso, kabilang ang pressure sa voters, maling paggamit ng government resources at irregularities sa pagbibilang at pagboto. Dahil dito, daan-daang libong Ukrainian nang nagtipon sa Kyiv at iba pang lungsod. Gumamit ang mga supporter ni Yushchenko ng orange bilang simbolo ng kanilang movement, kaya nakilala ang mga protestang ito bilang Orange Revolution. Sa halip na gumamit ng malawakang dahas laban sa demonstrators, umabot ang dispute sa korte. Kinansela ng Supreme Court of Ukraine ang resulta ng disputed runoff at nag-utos ng panibagong botohan. Noong December 26, muling bumoto ang bansa sa ilalim ng mas mahigpit na pagmamasid. Sa pagkakataong ito, nanalo si Yushchenko at naging president noong January 2005. Para kay Putin, mahalaga ang nangyari sa Ukraine. Ipinakita nitong hindi sapat ang traditional political influence ng Moscow upang mapanatiling malapit sa Russia ang isang dating Soviet Republic. Nakita rin ng Kremlin kung gaano kalakas ang maaring maging epekto ng mass protest at pro-Western political movements sa mga bansang malapit sa Russia. Sa mga sumunod na taon, lalong naging mapaghinala ang Kremlin sa mga tinatawag na color revolutions,
Mga malalaking protest movement na nagpatalsik o nagpahina sa mga government sa ilang dating Soviet republics. Kasabay ng lumalaking tensyon sa labas ng bansa, humihigpit din ang political control sa loob ng Russia. At noong 2006, isang pagkamatay sa London ang nagdala ng matinding international attention sa paraan ng pakikitungo ng Russian state sa mga dating insider na naging kritiko ng Kremlin. Ang lalaking iyon ay si Alexander Litvinenko, dating officer ng FSB na umalis sa Russia at nanirahan sa Britain. Pagkatapos tumakas sa Russia, naging lantad siyang kritiko ni Putin at gumawa ng mabibigat na akusasyon laban sa Russian Security Services. Noong November 1, 2006, nakipagkita si Litvinenko sa dalawang Russian men na sina Andrei Lugovoy at Dmitry Kovtun sa Millennium Hotel sa London. Hindi nagtagal, malubha siyang nagkasakit. Natuklasan kalaunan na nalasoon siya ng polonium-210, isang napakabihirang radioactive substance. Namatay siya makalipas ang ilang linggo. Isang malawak na public inquiry sa Britain ang kalaunang nagkonklusyon na sina Lugovoy at Kovtun ang naglagay ng polonium sa teapot na ginamit sa meeting. Ayon din sa inquiry, malakas ang posibilidad na ang operasyon na isinagawa sa direksyon ng FSB at malamang na inaprubahan nina FSB, Chief Nikolai Patrushev at Putin. Noong 2021, sinabi rin ng European Court of Human Rights na may sapat na basehan upang ituring na kumilos sina Lugovoy at Kovtun bilang agents ng Russian state. Tinanggihan ng Russia ang mga paratang ng state involvement. Habang lumalala ang kritisismo sa Russia mula sa labas, ibang larawan naman ang nakikita ng maraming Russian sa loob ng bansa. Mas maayos na ang economy kumpara sa kaguluhan ng 1990s. Mataas ang presyo ng oil at gas, mahalagang export ng Russia, at mabilis na lumago ang economy sa malaking bahagi ng early 2000s. Dumami ang trabaho at tumaas ang kita ng maraming pamilya. Milyon-milyong tao rin ang nakaahon sa poverty sa loob ng sumunod na dekada. Hindi lamang mataas na oil prices ang dahilan. Nakatulong din ang mas maayos na government finances at economic reforms. Pero malaking tulong talaga sa Kremlin ang napakalaking kita mula sa energy exports. Dahil dito, ibang Russia na ang pinamumunuan ni Putin kumpara sa bansang minana niya kay Yeltsin. Mas marami ng pera ang government. Unti-unting nababayaran ang mga utang. Nagkaroon ng pondo para sa military at government programs. At para sa maraming mamamayan, ang pangalan ni Putin ay naiuugnay sa pagbabalik ng stability pagkatapos ng magulong 1990s. Habang tumitibay ang kanyang posisyon sa loob ng bansa, naging mas lantad din ang kanyang pagtutol sa direksyon ng international system. Malinaw itong nakita noong February 10, 2007 sa Munich Security Conference sa Germany. Sa harap ng mga Western officials, binatikos ni Putin ang ideya ng isang mundong iisang superpower lamang ang nangingibabaw. Tinuligsa rin niya ang paggamit ng military force ng walang sapat na international agreement at ipinakita niyang hindi tanggap ng Russia ang isang global order na sa tingin ng Moscow ay sobra ang kapangyarihan ng United States. Mahalaga ang speech na iyon dahil mas malinaw na ngayon ang direksyon ng foreign policy ni Putin. Hindi na lamang layunin niyang patatagin ng Russia sa loob. Gusto rin niyang magkaroon muli ang Moscow ng malaking boses sa mga desisyon tungkol sa Europe at sa mga dating bahagi ng Soviet Union. Ngunit may problema si Putin sa loob ng sariling konstitusyon. Matapos ang dalawang magkasunod na presidential terms, hindi siya maaaring agad tumakbo para sa ikatlong sunod na termino sa 2008. Kaya ang kanyang malapit na political ally na si Dmitry Medvedev ang tumakbo bilang president. Nanalo si Medvedev habang si Putin naman ay naging prime minister. Formal na si Medvedev ang president, ngunit nanatiling napakalakas ng political influence ni Putin. Hindi rin nagtagal bago dumating ang isa pang pangyayari na lalo pang nagpalala sa relasyon ng Russia at NATO. Noong April 2008, nagpulong ang NATO leaders sa Bucharest, Romania. Isa sa pinakamainit na usapin ay ang Ukraine at Georgia, dalawang dating Soviet republics na gustong maging mas malapit sa NATO. Hindi agad sila binigyan ng Membership Action Plan, isang formal na hakbang patungo sa membership. Ngunit naglabas ang NATO ng isang napakahalagang pahayag, magiging miyembro ng alliance ang Ukraine at Georgia sa hinaharap. Para sa NATO, may karapatan ng bawat bansa na pumili ng sarili nitong security alliances. Para sa Kremlin, ibang usapan ito. Ang Georgia ay nasa mismong southern border ng Russia, habang ang Ukraine ay napakahalaga sa history, economy at security ng Moscow. Kaya ang posibilidad na mapasama ang dalawang bansa sa NATO ay tiningnan ng Russian leadership bilang malaking strategic problem. At ilang buwan lamang matapos ang Bucharest Summit, ang tensyon sa Georgia ay hindi na mananatili sa salita at diplomatic meetings. Sa loob ng Georgia ay may dalawang separatist regions, South Ossetia at Abkhazia.
na matagal nang may sariling de facto authorities at malapit na relasyon sa Russia. Habang lumalala ang alitan sa pagitan ng Georgian government, separatist forces at Moscow, papalapit ang unang pagkakataon sa ilalim ni Putin na direktang gagamit ang Russia ng malaking military force laban sa isa pang dating Soviet Republic. Pagsapit ng August 2008, sumabog ang tensyon sa Georgia. Ang South Ossetia at Abkhazia ay dalawang separatist regions na kinikilala pa rin ng karamihan sa mundo bilang bahagi ng Georgia. Matagal nang sinusuportahan ng Russia ang mga separatist authorities sa dalawang lugar. Nang lumala ang sagupaan sa South Ossetia, nagpadala ang Georgia ng military forces. Mabilis namang pumasok ang malaking puwersa ng Russia. Umabot din ang Russian military sa ibang bahagi ng Georgia. 5 araw lamang ang matinding labanan bago nagkaroon ng ceasefire. Pagkatapos ng digmaan, kinilala ng Moscow ang South Ossetia at Abkhazia bilang independent states, bagay na hindi tinanggap ng karamihan sa international community. Para sa mga dating Soviet Republic na gustong lumapit sa NATO, malinaw na ngayon na handang gumamit ng military force ang Russia upang protektahan ang nakikita nitong sariling security interests. Ngunit hindi lamang sa labas ng bansa nagkaroon ng problema si Putin. Noong 2011, malalaking protesta ang sumiklab sa Moscow at ibang lungsod matapos ang parliamentary election na binatikos dahil sa maraming irregularities. Libo-libong Russian ang humingi ng mas malinis na eleksyon at mas bukas na political system. Gayunpaman, nanatiling kontrolado ng United Russia ang parliament. At noong 2012, bumalik si Putin bilang president matapos ang 4 na taon bilang prime minister. Sa parehong panahon lalo ring lumalim ang relasyon ng Russia at China. Nang maging leader ng China si Xi Jinping, nakita ng dalawang bansa na marami silang parehong interes, lalo na ang pagnanais na magkaroon ng international system kung saan hindi lamang United States at mga Western allies nito ang nangingibabaw. Sa mga sumunod na taon, lumawak ang kanilang cooperation sa trade, energy, diplomacy at military activities. Ngunit para kay Putin, nanatiling napakahalaga ng Ukraine, hindi lamang dahil magkatabi ang dalawang bansa. Mahalaga ang Ukraine sa history, economy at security ng Russia. May mahahalagang ports ito sa Black Sea, malawak na agricultural land at dating mahalagang bahagi ng Soviet economy at military industry. Malalim din ang cultural at historical connections ng Russia at Ukraine. Ngunit independent country na ang Ukraine mula noong 1991 at malaking bahagi ng population nito ang gustong sila mismo ang pumili kung magiging mas malapit sila sa Russia o sa Europe. Noong November 2013, umatras si President Viktor Yanukovych sa planong pumirma ng mas malapit na political at economic agreement sa European Union. Nagdulot ito ng malalaking protesta sa Kyiv. Lumaki ang demonstrasyon at naging mas marahas ang sagupaan sa pagitan ng protesters at security forces. Noong February 2014, bumagsak ang government ni Yanukovych at tumakas siya patungong Russia. Para sa Kremlin, malaking pagkawala ito ng impluwensya sa Ukraine. Hindi nagtagal, lumitaw ang mga armadong sundalong walang malinaw na insignya sa Crimea, isang peninsula ng Ukraine kung saan nakabase rin ang Russian Black Sea Fleet. Kalaunan, inamin ni Putin na Russian forces ang sangkot sa operasyon. Noong March 2014, inanunsyo ng Russia ang pagsama ng Crimea sa Russian Federation pagkatapos ng isang referendum na isinagawa habang kontrolado ng Russian forces ang peninsula. Hindi kinilala ng United Nations General Assembly ang pagbabago sa status ng Crimea at pinagtibay nito ang territorial integrity ng Ukraine. Kasunod nito, lumala rin ang gulo sa Eastern Ukraine. Sa Donetsk at Luhansk, nagdeklara ng sariling republics ang mga pro-Russian separatists at nagsimula ang digmaan laban sa Ukrainian government. Nakakuha ang mga separatist forces ng malaking tulong mula sa Russia. Noong July 2014, lalo pang napunta sa international spotlight ang conflict ng pabagsakin ng Malaysia Airlines Flight MH17 sa ibabaw ng Eastern Ukraine. Lahat ng 298 katao sa eroplano ay namatay. Kalaunang natukoy ng international investigators na ang Buk missile system na ginamit sa pag-atake ay nagmula sa isang Russian military unit. Nagkaroon ng mga kasunduang tinawag na Minsk Agreements upang subukang pahintuin ang labanan sa Donbas, ngunit hindi tuluyang natapos ang conflict. At noong February 24, 2022, ginawa ng Russia ang pinakamalaking escalation. Pumasok ang Russian forces sa Ukraine mula sa maraming direksyon, kabilang ang Russia, Belarus at Crimea.
Tinawag ito ng Kremlin na Special Military Operation, ngunit kinundena ng United Nations General Assembly ang ginawa ng Russia bilang aggression laban sa Ukraine at hiniling ang pag-alis ng Russian forces. Inaasahan ng Moscow ang mabilis na tagumpay, ngunit hindi bumagsak ang Ukrainian government. Lumaban ang Ukrainian military at nakatanggap ng malaking military, financial at intelligence support mula sa United States, Europe at iba pang partners. Sa halip na humina ang NATO, mas lumaki pa ang alliance. Sumali ang Finland noong April 2023 at Sweden noong March 2024. Dahil dito, naging 32 na ang miyembro ng NATO. Kasabay nito lalo namang lumalim ang economic at political relationship ng Moscow at Beijing. Bago pa man magsimula ang full-scale invasion, nagdeklara na ang Russia at China ng napakalapit na partnership. Patuloy ang malapit nilang strategic relationship sa mga sumunod na taon. Ngunit ipinakita rin ng digmaan na may problema sa loob mismo ng Russian system. Isa sa pinakamalaking halimbawa nito ang Wagner Group, isang private military organization na matagal na ring ginamit sa mga conflict kung saan may interes ang Russia. Pinamunuan ito ni Yevgeny Prigozhin, dating malapit kay Putin. Habang tumatagal ang digmaan sa Ukraine, hayagang binatikos ni Prigozhin ng Russian military leadership. Noong June 2023, nag-alsa ang Wagner Forces. Sinakop nila ang mahahalagang military facilities sa Rostov-on-Don at nagsimulang bumiyahe patungong Moscow. Tinawag ni Putin ang ginawa nila na pagtataksil. Ngunit bago makarating sa kapital, umatras si Prigozhin matapos ang isang kasunduang tinulungan ng Belarus na ayusin. 2 buwan pagkatapos ng rebellion, namatay si Prigozhin at iba pang Wagner leaders nang bumagsak ang kanilang private jet sa Russia. Mahalaga ang Wagner Rebellion dahil ipinakita nitong kahit matapos ang mahigit 2 dekada ng pagbuo ni Putin ng isang napakalakas na central government, posible pa ring magkaroon ng seryosong pag-aalsa mula mismo sa mga armadong grupong dating malapit sa Kremlin. Ngunit nanatili si Putin sa kapangyarihan. Sa kabuuan, ang kanyang paglalakbay mula KGB officer hanggang president ay kasabay ng malaking pagbabago ng Russia. Mula sa mahina at magulong bansa noong 1990s, bumalik ang Russia bilang isang bansang handang gumamit ng military, energy, intelligence at diplomacy upang ipaglaban ang impluwensya nito. Ngunit may malaking kapalit. Ang pag-atake sa Ukraine ay nagpalalim ng hidwaan ng Russia at West, nagpalawak sa NATO at nagdala ng pinakamalaking digmaan sa Europe sa loob ng maraming dekada. Kaya ang kwento ni Vladimir Putin ay hindi lamang tungkol sa kung paano siya nakakuha ng kapangyarihan. Ito rin ay kwento kung paano ang takot ng Rusya na mawalan ng impluwensya, ang pagnanais nitong muling maging malaking world power at ang mga desisyon ng isang leader ay nakatulong humubog sa isa sa pinakamalaking geopolitical conflicts ng ating panahon.